Salamat po. Magandang hapon sa lahat. Sa inyong lahat ay biyaya na tayo ay ngayong hapon nagkakasama ulit. Sa isang taon sana tayo buo pa rin, walang mabawas sa atin. At salamat sa Panginoon. Ang unang-una sa aking buhay, yung buhay pa at saka nakapaglingkod pa rin sa Panginoon. At ito, wala. At may kalakasan na pinagkaloob ng Panginoon patuloy sa araw-araw. At ang mahigit sa lahat, yung kaligtasan na sa araw-araw kong pinagpapasalamat talaga bawat magbabasa ko ng Biblia. Yung nabubulay ko yung kaligtasan ko. Kung hindi, iniisip ko din minsan kung ano kaya kung hindi ako naligtas, nasaan ako ngayon? Yun talaga, Pastor. Baka sobrang naggulo ang buhay ko. At salamat sa Panginoon at inayos niya ang buhay ko at ako'y natutuwa dahil minsan sa pagtulog, lagi kong naiisip na sana ako'y laging nasa gawain. Yun, masaya kasi ang puso yung nakakasama ka minsan sa soul winning, hindi man lagi nakakasama ka. Pero ang sarap na may pagod. Yung sabi, sumunod ka sa gawain ng Panginoon na may pagtitiis. Wala naman talagang naglilingkod na walang pagtitiis. Oo, okay na. At salamat sa Panginoon na yon ay pinagkaloob niya sa aking buhay, lalo na sa pagbubulay. Medyo natuto ng konti-konti kasi bago ako magbubulay, talagang pinagpipray ko sa Panginoon, Panginoon, pagkalooban niyo po ako ng karunungan dahil ang lalim po ng inyong salita, hindi ko po talaga kayang unawain lahat. Kaya, pag umuwi si Pastor, okay yung masaya ako. Pero pag hindi, ibig sabihin, palpak yung bulay ko. Ako naman nagpapasalamat sa inyong sarili na yung dumaan na nagkasakit at pinagaling niya. Bawat baba ko sa tahanan, sa aming bahay, nanalangin ako, napagpunta ko sa gubat, na makauwi pa rin akong buhay. At alam niyo naman ang buhay ko, ang gawain ng lalaki, gawain ko. At ang aming lalaki ay parang birding, nagbo-board lang sa amin. Gigising ko anong oras, kakain anong oras, yun lang, trabaho niya ba, cellphone. Gusto niyo, ganyan ang asawa niyo. At salamat sa biyaya dahil nakayanan ko ang lahat. At kung hindi ko nakilala ang Panginoon, pag sa dating sa problema, number 1 na ako, napakarami. Pero inisintabi ko yan dahil may biyaya ang Panginoon, may magandang bukas na nakalaan sa atin. Bakit ba natin laging iisipin yung problema, di ba? O, siyempre, iisipin natin yung laging masaya ang buhay. Na, wag mo talagang sayangin ang buhay mo na pagbangon mo sa umaga, wala kang panalangin, hindi ka nagbabasa ng Bible. Yun ang huwag mong kalimutan. Talagang unahin mo siya, kahit gaano ka man ka-busy, magbasa ka talaga ng Biblia. At yun ang pansandata mo sa lahat sa maghapon mo. At sandata mo sa lahat ang diablo kasi kung saan ka mahina, doon ka niya talaga papasukin. At alam mo na yun, pag ikaw ay dinadiablo na, ibig sabihin nun, naisantabi mo na ang Panginoon. Kaya, lagi lang magbasa ng Biblia talaga. Nandun lahat sa Biblia. Doon kanya tuturuan ng kaayusan ng iyong buhay, kaayusan ng lahat, pati pag-uugali natin talaga. At sa akin pag-uugali, kahit ganitong laging nakatawa, madami pa rin natitisod, pero salamat at gusto ko kaibigan ko ang lahat. Salamat, Pastor, sa mga biyaya na pangangaral. Thank you.